Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Umano'y biktima ng drug war sa Dagupan City. Sinariwa ang karanasan at umaasang magiging maayos ang paggulong ng kaso. 25 bayan at 3 lungsod sa Pangasinan nagsuspindi ng klase dahil sa mataas na heat index ngayong araw, March 13. Pagsalpok ng isang motorsiklo sa pick-up sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. 2 sugatan. At antutan, ano ang katangiang hinahanap mo sa magiging jowa o asawa mo? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, sinariwa ng isa umunong biktima ng war on drugs sa Dagupan City ang kanyang karanasan noong ipinatutupad ang gera kontra droga. Alamin sa report ni CJ Torida. Sariwa pa sa 60 anyos na si Maximo Garcia Jr. ng Sitio Kamanggan, Barangay Mayumbo, Dagupan City ang nangyari sa kanya umaga noong August 23, 2016. Nagpapahinga raw siya sa labas ng kanilang bahay nang mapansin ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Nung pagtapat niya sa akin, binunot niya yung baril. Siyempre, pilay-pilay ako, tumakbo ako sa loob, binaril ako. 4 na tama ng bala ng baril ang tinamo ni Tatay Maximo sa kanyang tagiliran at pigi. Yung pangalawang putok sa kanya, aksidenteng tinamaan ang kanyang 5 taong gulang na apo noon na naliligo sa kanilang banyo. Nasawi ang bata. Nakatakbo naman si Tatay Maximo, nagtago, saka dinala sa ospital. Makalipas ang halos 9 na taon, muling iginiit ni Tatay Maximo na hindi siya sangkot sa pagtutulak ng iligal na droga. Kaya wala raw dapat dahilan kung bakit naging punteriya siya ng Oplan Tokhang noong panahon ng Duterte administration. Ano naman akong record dito sa barangay namin na si ako na ina-involve sa mga drugs na yan. Pero inaamin ko, gumagamit naman ako. Hindi Before? Naman, oo, noon yung matagal na. Makalipas din ang halos 9 na taon, nananatiling mailap sa kanilang pamilya ang hustisya dahil sa hirap ng buhay. Ayun, hanggang ngayon, walang nangyari. Okay. Kaya hindi namin natanggap yung katarungan ng apo ko, pagkamatay ng apo ko at saka yung nangyari sa akin. Wala, kaya ang ginawa namin, pinasa Diyos na lang namin. Sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity na bunsod ng kanyang drug war, ito ang masasabi ni Tatay Maximo. Bahala ng batas dyan. Kasi kung ano yung nararapat sa tao na yun, batas na lang ang doon, justice na lang ang doon. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Dumating na si FPRRD sa Dahig, maghahating gabi kagabi, oras sa Pilipinas. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Nasa the Netherlands na ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makalipas ang halos 25 oras mula nang umalis sila sa Villamor Air Base sa Pasay gabi ng Martes para yan sa kanyang pagharap sa International Criminal Court na mag-iimbestiga at maglilitis sa kanya sa crime against humanity. Alas 8 ng umaga kahapon oras sa Pilipinas, nag-stop over ang kanilang eroplano sa Al Maktoum International Airport sa Dubai para mag-refuel. Doon nakausap pa ng dating presidente ang kanyang anak na si Veronica base sa kanyang post sa Instagram. Naglabas din ng mga litrato si Senator Bongo ng mga kuha ni Duterte habang nasa Dubai. Ang dapat panandali ang layover, inabot ng halos 8 oras bago muling bumiyahe patungong the Netherlands. Bago mag alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, lumipad sina Duterte papuntang the Netherlands. Sa gitna ng mahabang biyahe, pagtitiyak ni Duterte. Okay ako. Do not worry. Habang nasa eroplano, muling iginiit ng dating Pangulo na siya ang mananagot sa mga nangyari noong kanyang administrasyon, partikular ang kaugnay sa war on drugs. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-fraud sa
ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. 5:54 PM sa Rotterdam umagahating gabi sa atin. Lumapag sa Rotterdam The Hague Airport ang eroplanong lula ng dating Pangulo. Doon na rin siya itinurn over sa ICC. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya Duterte na alalayan ng Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands sa kanyang pagdating roon. Pero tinanggihan yan ng ICC dahil anila sa isyu ng seguridad. Pasado 2:30 ng madaling araw kanina. Nadala na ang dating Pangulo sa detention center ng ICC sa The Hague. Sinalubong siya roon ng mga taga-suporta, maging ng mga kritiko. Ano man ang mangyari, tatanggapin daw ito ni Duterte. This will be a long legal proceedings. So be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, higit 100 supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsagawa ng prayer rally sa City of San Fernando, Pampanga, bandang 7:00 kagabi. Ayon sa City of San Fernando Police, nasa 120 individual na may dalang sasakyan ang lumahok sa prayer rally. Nagsimula ito sa Arnedo Freedom sa Capitol Grounds at umikot sa palengke ng San Fernando. Tumagal ang prayer rally ng halos 1 oras. Dala ng mga supporters ang ilang paraphernalia na may mukha ni Duterte at mga placard na may nakasulat na Justice for PRRD. Ayon sa ilang supporters ng dating Pangulo, isang Grand Prayer Vigil ang nakatakdaring isagawa sa Angeles City mamayang gabi. No ma'am, we were not informed of the activity. Pero just the same, we went there, inassist po natin sa traffic direction and control po yung mga nag-prayer rally ma'am. Pagsalpok ng isang motorsiklo sa pick-up sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. 2 sugatan. Silipin sa report. Sa kuha ng CCTV sa National Highway ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan kahapon, makikita ang pick-up truck na ito na paliko nang biglang sumalpok ang isang motorsiklo sa harapan nito. Humampas ang rider at angkas nito sa hood ng sasakyan. Nakatayo naman ang rider at tinulungan ang kanyang angkas na babae. Rumisponde ang mga kawani ng barangay. Yung sakay okay naman pero nung mga after 15 minutes sumakit yung ulo ng lalaki. Biglang nahilo kaya nag-ano kami ng ambulance tapos diniretso sa ospital po. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na tubong pazdurubyo ang 19 anyos na rider at taga-Mangaldan naman ang 20 anyos na babaeng angkas. Hindi naman nasaktan ang driver ng pick-up na isang 63 anyos mula sa Dagupan City. Naayos din po agad, nag-usap na yung both parties. Yung sakyan lang po yung pinag-usapan nila. Ayon sa investigator po natin, nagkaayos din daw. Paalala ng otoridad, laging mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Pagpasok sa dam site ng mga nangangalakal, mahigpit na binabantayan ng otoridad sa Dagupan City. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Ilang buwan na rin hindi nakakapasok sa loob ng dump site para mangalakal si Mang Elino mula sa barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Mahigpit na ipinagbabawal ang pangangalakal sa dump site. Bagamat malaking kawalan ito sa kabuhayan ng mga mangalakal na gaya ni Mang Elino. Wala rin naman daw siyang magawa, kundi tumalima, lalo pat para rin daw ito sa kanilang kaligtasan. Opo, sa bahay-bahay lang sa mga barangay. Katuwang ng lokal na pamahalaan ang mga opisyal ng barangay sa pagtiyak na wala nang nakakapasok o nakakapuslit na scavenger o mga ngalakal sa dump site. Lalo pat sa ngayon ay tuloy-tuloy ang rehabilitasyon sa dump site. Mahigpit ang ginagawang monitoring ng barangay sa mga residenteng karaniwang nangangalakal sa dump site. Kaya na makikita nyo dati may mga parang bahay-bahay pero ngayon wala na po talaga. Para matulungan ang mga mangangalakal na hindi pinahihintulutang makapasok sa dump site, binigyan sila ng trabaho sa barangay. Kabilang dito ang pagiging waste segregator. Tiniyak naman ng barangay na natutulungan nila ang mga mangangalakal. Yung unang priority natin dyan, yung mga health ng mga scavenger. So talagang pinagbawal na po. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Mga produkto mula sa kalabaw gaya ng gatas, pastillas at instant bulalo pinagkakakitaan ng ilang residente sa Asingan, Pangasinan. Tunghayan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Kumpleto sa gamit ang Carabao Milk Processing na pinapatakbo ng kooperatibang Bantog Samahang Nayon sa Asingan, Pangasinan. Dito nakakagawa sila ng mga produktong galing sa kalabaw tulad ng choco milk, fresh milk at iba't ibang flavors ng yogurt drink. Meron din silang produkto na pastillas, espasol, polvoron, mga tinapay at ang instant Carabao bulalo. Malaking tulong daw ito na nagsisilbing kabuhayan ng nasa 200 miyembro ng kooperatiba. Dumami yung income namin, sir, kasi nakakapag-aral pa yung mga anak namin. Ang mga miyembro ay pwede ring magtrabaho sa pagawaan at sila'y makatatanggap ng sahod at dividendo bilang isang investor. Uma-attend po kami sa National Food Fair, sa OTOP, sa Manila po. Umabot na po sa La Union, Lingayen. Tinatangkilik ng mga residente at bisita ang kanilang mga produkto na naging paborito ng pasalubong. Patuloy na pinaghuhusay ng mga kawani ng Carabao Milk Processing ang kanilang kasanayan upang makagawa ng dekalidad ng mga produkto na ipinagmamalaki sa bayan ng Asingan. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Mga kapuso, get ready for a dazzling evening sa Miss Paniki 2025 Coronation Night. Mas magniningning ang gabi sa pakikisaya ng ilang kapuso stars na sila Gazini Ganados, Martin Javier, Maxine Medina, Juancho Trevino at Jack Roberto. Bukas na yan, March 14, 8 p.m. sa New Paniki Public Auditorium, Paniki, Tarlac. Kaya kita-kits, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, maging handa pa rin sa mainit na panahon at tsansa ng mga pag-ulan. Dahil pa rin yan sa easterlies na patuloy ang pag-iral sa buong bansa. Binubuo ito ng mainit at maalinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kasama dyan ang Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ilang LGUs nagsuspindi ng klase dahil sa mataas na heat index ngayong araw, March 13. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, dahil sa mataas na heat index, nagpapatupad na ang DepEd ng blended learning sa ilang paaralan sa Region 1. Halos 2 linggo nang pumapalo sa 40 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang natatalang heat index sa Dagupan City base sa monitoring ng Pag-asa. Ilang araw nang nangunguna sa may pinakamataas na heat index sa bansang syudad ng Dagupan. Kahapon, March 12, muling nanguna sa listahan ng may mataas na heat index ang Dagupan City na umabot sa 45 degrees Celsius. Habang ngayong araw hanggang bukas, inaasahang papalo muli sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City na nasa danger category. Ibig sabihin, sakaling ma-expose sa matinding init, ay posibleng makaranas ng heat exhaustion, heat cramps o heat stroke. Talagang yan ang talagang nasusukat natin o na-monitor natin ng pagtaas ng ating temperatura. Bunsod nito, nagsuspindi ng face-to-face classes ang ilang LGU sa Pangasinan. Ito'y para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga learner. Nakaantabay ang PDRRMO sa sitwasyon sa iba't ibang bayan at syudad sa Pangasinan. Early naman po yung update ni DOST Pag-asa Dagupan City sa atin. So, na-check natin kung ano yung highest heat index sa araw o per day. Suportado ng mga school head ang suspensyon ng LGU sa face-to-face classes sa Dagupan City. Kagaya sa West Central Elementary School 1,
Bagamat maayos ang bentilasyon sa bawat silid-aralan, ang problema nila ngayon ay hindi na pwede pang magdagdag ng electric fan sa kada classroom dahil sa electrical load limit. Nakadesenyo kasi ang kada classroom sa hanggang 4 na electric fan lang. Hindi nakakayanin kasi baka ang kaya lang kasi nung mga electric meter natin ay 4 electric fan. Kung nagkasabay-sabay yun tapos magdadagdag pa ng electric fan baka pumutok, hindi nakakayanin. Samantala, tiniyak ng DepEd Region 1 na regular na namomonitor ang mga learner ngayong ipinatutupad ang modular blended learning. Chris, as of 2 p.m. sa monitoring ng Pag-asa ay nai-record ang 43 degrees Celsius na heat index ngayong araw sa lungsod ng Dagupan. Samantala ngayong hapon ay naglabas na ng abiso ang iba't ibang LGUs kaugnay sa suspension ng face-to-face classes bukas, March 14. Ngayon ay kinoconsolidate pa lang ng PDRRMO Pangasinan ang mga bayan na magpapatupad ng suspension ng classes bukas sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Daang-daang mag-aaral naman sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan ang nakiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw, March 13. Narito ang report. Kasabay ng pagtunog ng bell, nag-duck cover and hold agad ang mga mag-aaral na ito ng Mancup Elementary School sa Calasiao, Pangasinan. Dahan-dahan na lumabas sa loob ng classroom saka pumunta sa open area sa likod ng kanilang paaralan. Ang ibang mag-aaral, maayos din na lumabas papunta sa ligtas na bahagi ng eskwelahan. Habang nasa evacuation area, nagsagawa ng head count upang matiyak na ligtas lahat ang mga mag-aaral. Bahagi ito ng first quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw. Layon nitong mapalawig pa ang kaalaman, kamalayan at kahandaan ng bawat isa sa panahon ng sakuna tulad ng lindol. Napaka-importante po na dito sa mga paaralan ay magkaroon sila ng plano ng kanilang mga actions at ma-instruct nila, maturuan nila ang mga estudyante kung ano yung nararapat na gawin. Napakahalaga po ito sa mga bata. Unang-una, paano nila pahalagaan ang kanilang sarili, mabigyan ng proteksyon ng kanilang sarili. Rekomendasyon ng MDRRMO, magkaroon ng first responders sa paaralan upang may nakahandang umalalay sa sinumang mangangailangan ng tulong tuwing may sakuna. Nakatagdang magsagawa ang MDRRMO ng pagsasanay sa mga guro upang lumakas pa ang emergency preparedness ng paaralan. Kasi in the event na magkaroon ng mga insidente at na magkaroon ng injuries ang mga students, sila kasi ang una na makakapag-address nun. Unang-una, napakahalaga po ito kasi unang-una, siyempre mga bata yan, hindi nila kakayanin na kung may mangyayari man o hindi nila kayang buhatin, mabigyan ng tamang first aid. Bukod sa pagpunta sa ligtas na lugar o open area, payo rin ng otoridad na lumayo sa mga poste, tulay, gusali at kawad ng kuryente tuwing may lindol. Sikapin din na maging mahinahon at kalmado at kung nasa loob ng mataas na gusali, huwag tatalon. Alamin ang matibay na bahagi ng gusali, sumilong dito para sa proteksyon. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Nananatiling stable at wala na sa panganib ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Sa chest x-ray, nakitaan ng improvement ang Santo Papa. Habang patuloy pa rin siyang sumasailalim sa high-flow oxygen therapy sa umaga at non-invasive mechanical ventilation sa gabi. Sumali na rin siya sa spiritual exercises at nagpatuloy sa respiratory physiotherapy. Sa ospital sa Rome, ginugunita ni Pope Francis ngayong March 13 ang ika-12 taong anibersaryo niya bilang Santo Papa. Sa loob ng 12 taon, nabisita niya ang mahigit sa 60 bansa at nagkaroon ng landmark trips kung saan kabilang ang Pilipinas. Mahigit 700 din ang kanyang na-canonize o hinirang na santo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dumating na sa Kalinga kahapon ang mga labi ni Major Jude Salangoy sa helipad sa Kalanan, Tabuk City. Isa siya sa 2 nasawing piloto ng PAF FA-50 jet fighter.
Binigyang pugay siya sa harap ng Kapitolyo bago dinala sa kanyang tahanan sa Purok 1, Bolanao, Tabuk City. Una rito nagsagawa ng tactical night operations para sa ground support sina Major Salangoy at First Lieutenant April John Dadulya. Pero ang kanilang sasakyang panghimpapawid ay bumagsak sa Mount Kalatungan Complex, Bukidnon at natagpuan ang kanilang mga bangkay noong Marso 5. Kabilang si Major Salangoy sa Philippine Military Academy, si Club Diwa Class of 2014 at nagserbisyo sa Philippine Air Force ng mahigit isang dekada. Ang kasama niyang si First Lieutenant Dadulya ay kasapi ng Philippine Air Force Officer Candidate Course, sinaglawing class ng 2020. Madilim at takaw disgrasyang mga kalsada sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, inaksyonan na. Silipin sa report. Sa loob ng mahabang panahon, naging problema ng mga residente ang madilim at takaw disgrasyang mga kalsada sa Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang residente nagkabit ng mga sariling pose ng ilaw sa tapat ng kanilang bahay para magkaroon ng liwanag sa gabi. Pero sa kabila raw nito, hindi maiwasan ng mga aksidente sa lugar, lalo na kung bisita o taga-ibang lugar ang dumadaan sa kalsada. Madilim po yung mga dumadaan. Minsan maraming pong disgrasya dyan, banda dito, madilim. Ang pangamba ng mga residente, unti-unti nang nawala matapos itayo ang mga naglalakihang solar light sa kanilang barangay. Malaking benepisyo ito sa mga residente at motorista. Malaking tulong kasi maliwanag na po lahat. Hindi na po natatakot yung mga tao na dumadaan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, mahigit sa 30 solar lights ang itinayo sa iba't ibang bahagi ng Barangay Salaan. Nagmula sa lokal na pamahalaan ang mga solar light na pinondohan ng mahigit sa 1 milyong piso, habang ang iba naman ay nagmula sa pondo ng barangay. Panilim po. Ngayon na may solar na, lumiwanag na yung daan. Baka sa kuryente, medyo bumaba ng kuryente ngayon. Target pa ng mga opisyal ng barangay na maikabit pa ang iba pang solar light sa ibang bahagi ng barangay. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 2 katao patay matapos matabunan ng gumuhong lupa sa ginagawang imbornal sa Convention Center sa Lawag City. Tutukan sa report. Patay ang 2 construction worker matapos matabunan ng gumuhong lupa sa ginagawang imbornal sa Plaza del Norte Convention Center sa Lawag City kahapon. Isang 41 anyos mula sa Isabela at 32 anyos mula sa Pasig City ang mga biktima. Sa investigasyon, naghuhukay ang mga biktima para sa relocation ng imbornal nang biglang gumuho ang lupa at natabunan ng nasa 2.5 meters ang lalim. Dinala pa sa ospital ang mga biktima pero hindi na umabot ng buhay. Base sa pahayag ng project engineer, natanggal umano ang pipeline malapit sa lugar kaya lumambot ang lupa at gumuho. Sa postmortem examination ng City Health Officer, asphyxia ang ikinamatay ng mga biktima. 2 katao rin ang nasawi habang isa ang sugatan matapos mabangga ng pick-up ang 3 lalaki na nasa gilid ng National Highway sa Barangay Bascaran, Solano, Nueva Vizcaya. Sa tindi ng pagkakabangga, tumilapon ang 2 biktima at bumangga sa isang tricycle ang isa pa. Namatay ang 2 habang ginagamot sa ospital. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang isa pa mula sa tinamong sugat. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Mahaharap sa kaso ang driver ng pick-up. CJ Torida, One North Central Luzon. Ngayong nasa ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano na ang mangyayari sa kanyang kandidatura sa Davao City? Ayon sa Commission on Elections, itinuturing pa rin si Duterte na mayoralty aspirant. Sa March 28 ang simula ng kampanya sa local positions. Mananatili pa rin daw ang pangalan ng dating Pangulo sa balota. Sa ilalim ng ating batas, magiging disqualified ang isang kandidato sa eleksyon kung mayroon ng final judgment o conviction sa kinakaharap niya na kasong kriminal.
magbibigay sa akin ng pera. Oh, para hindi wala akong problema. Alangan na ako magbibigay sa kanya, di ba? Wow! So, gusto mo yung may pera? O dapat. Masipag. Dahil? Para mabuhay ako. Bakit? Siyempre, pag hindi siya masipag, di wala lang. Gutumin ng mga magiging pamilya namin. Siyempre yung marunong maglaba. Para hindi natin bumili ng washing machine. Washing machine. Washing machine. Dapat maganda yung ugali niya. At mamahalin ka niya habang buhay. Unang-unang maganda, di ba? para may sense, di ba? Hindi, joke lang. Siyempre yung mabait talaga, di ba? Yung responsible na asawa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.